Sa Juan Kabanata 8, masasaksihan natin ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamatapang na pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Pero alam nyo, bago niya binitawan yon, dumaan muna siya sa isang sitwasyong buhay at kamatayan. Tara, silipin natin kung paano hinamon ng liwanag ng kanyang karunungan hindi lang yung mga Pariseo noon, kundi pati na rin ang mga sarili nating paniniwala ngayon. Okay, isipin niyo yung eksena. Madaling araw pa lang sa templo, yung sentro mismo ng buhay pananampalataya ng mga Hudyo. Biglang may kaguluhan, may babaeng kinaladkad sa gitna, at ang paligid punong-puno ng galit at akusasyon. Pero hindi ito basta-basta, isa itong maingat na inihandang patibong. Ang tanong nila ay hindi para humanap ng katarungan, kundi para ipahamak si Jesus. Paano kaya niya ito lalampasan? So, unang bahagi, yung pagharap sa templo. Napaka-importante ng lugar kasi ito dapat ang bahay ng Diyos. Pero dito mismo, sa sagradong lugar na ito, dinala ng mga Pariseo yung kadiliman ng mga puso nila gamit ang isang babae bilang pain. Yung tanang nila parang simple lang, di ba? Ano po ang masasabi ninyo? Pero grabe, ito'y isang bitag na halos walang kawala. Kasi kung sasabihin niyang huwag siyang batuhin, aba, lalabagin niya ang kautusan ni Moises. Pero kung sabihin naman niyang batuhin siya, lalabagin naman niya ang batas ng Roma, na sila lang ang pwedeng magpataw ng parusang kamatayan. Talagang cornered, ika nga. Pero imbes na sulagot agad, anong ginawa ni Jesus? Yumuko lang siya at nagsimulang magsulat sa lupa. Isang napakatalinong gilos. Sa isang iglap, natahimik ang lahat. Yung atensyon biglang nawala sa babae at napunta sa kanila, sa mga nag-aakusa. Pinipilit niyang tumingin hindi sa kasalanan ng iba, kundi sa sarili nilang mga konsensya. Ano kaya ang isinusulat niya, no? At dito, kitang-kita natin yung laban. Sa isang banda, yung mga nag-aakusa, ang gusto nila ay hatol, pampublikong pagpapahiya, yung striktong pagsunod sa letra ng batas. Pero si Jesus, ibang-iba ang diskarte niya. Hindi hatol, kundi paanyaya para suriin ang sarili. Hindi letra, kundi diwa ng batas. Ito yung clash, kadiliman laban sa liwanag. At pagkatapos ng katahimikan na yon, dito na siya nagsalita. Isang pangungusap lang pero tumagos sa buto. Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya. Wow, hindi niya inalis ang batas, pero itinaas niya ang pamantayan. Ang sinasabi niya, bago ka humatol sa iba, humarap ka muna sa salamin. Bigla yung mga bato sa kamay nila parang biglang bumigat. At ayun na nga, isa-isang nag-alisan. At pansinin nyo, nagsimula sa pinakamatanda. Marahil sila yung may pinakamahabang listahan ng mga kasalanan na naaalala. Yung maingay na akusasyon na palitan ng tahimik na biyaya. Sa uli, nanaig talaga ang liwanag. So, tapos na yung unang eksena. Nawala na ang mga akusador. At dito, sa kalagitnaan ng katahimikang ito, papasok tayo sa ikalawang bahagi. Dito nagagawin ni Jesus ang isang pag-angkin na yayanig sa mismong pundasyon ng kanilang pananampalataya. Sabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Pakinggan nating mabuti ha, hindi lang niya sinabing nagdadala siya ng ilaw. Ang sabi niya, siya mismo ang ilaw. Sa orihinal na Griego, ang ginamit niyang salita ay ego eimi, na ang ibig sabihin ay ako nga. At alam niyo ba, ito mismo yung pangalan na ginamit ng Diyos noong nagpakilala siya kay Moises sa nagliliyab na mababang punong kahoy. So itong sinabi niya, isang diretsohang pag-angkin na siya ay Diyos. Para mas maunawaan natin kung gaano kabigat yung sinabi niya, kailangan nating alamin yung konteksto. Nangyari ito noong pista ng mga tolda. Sa pistang yan, nagsisindi sila ng mga dambuhalang ilaw sa templo para alalahanin ang presensya ng Diyos na sumakanila. Naaalala rin nila yung haliging apoy, yung Shekinah glory na gumabay sa mga ninuno nila sa disyerto. Kaya nung sinabi ni Jesus na, "Ako ang ilaw," ang sinasabi niya talaga ay, lahat yan, ako ang katupatan niyan. Ako ang personal at buhay na presensya at gabay ng Diyos na kasama ninyo. Okay, so kung si Jesus lang ang tanging ilaw, anong ibig sabihin yan para sa atin? Dito na tayo papasok sa ikatlong bahagi. Paano na yung ibang pinagkukunan natin ng gabay at proteksyon? Paano na yung mga ritual at mga pamahihin na nakasanayan natin sa ating kulturang Pilipino? At ito na nga yung mahalagang tanong para sa ating lahat, lalo na sa ating kontekstong Pilipino.
Kung si Jesus ang tunay at sapat na ilaw, paano natin ito isasabuhay sa gitna ng ating mga tradisyon? Paano nag-uusap ang katotohanan ng Biblia at ang ating kultura? Tingnan nating mabuti yung pagkakaiba. Ang liwanag ni Kristo, ang inaalok niyan ay katiyakan at katotohanan. Nagdudulot ito ng kalayaan. Sa kabilang banda, marami sa ating mga ritual at pamahiin. Yung pag-iwas sa usog, yung pagpag, o yung pag-aalay sa mga nuno sa punso. Saan ba yan nag-uugat? Kadalasan sa takot sa hindi nakikita o hindi natin kontrolado. Makikita nyo, ang isa ay nagpapalaya, ang isa naman ay pwedeng magkulong sa atin sa pagkabalisa at takot. Kaya naman, bilang mga lider ng simbahan, mga pastor, mga guro, ito yung hamon sa atin. Paano natin aakayin ang ating mga kongregasyon mula sa mga anino ng pamahihin patungo sa napapaliwanag na katotohanan kay Kristo? Bilang mga pastol, may malinaw tayong tungkulin. Una, kailangan nating ipangaral ng buong tapang na si Kristo ang eksklusibong liwanag. Hindi siya isa lang sa mga pagpipilian, siya ang tanging sagot. At pangalawa, kailangan nating ituro ng may pag-ibig na ang katotohanan ni Jesus ay nagpapalaya sa atin, lalo na mula sa takot na dala ng mga pamahiin. Maging modelo tayo ng pananampalatayang nakasentro kay Jesus lamang. Siyempre, balik tayo sa kwento. Hindi tinanggap ng mga Pariseo yung pahayag ni Jesus at dahil sa pagtanggi nilang ito, umabot na ang kanilang pagtatalo sa sukdulan. Dito na mapipilitan si Jesus na ihayag hindi lang ang kanyang misyon kundi ang kanyang mismong pagkatao. Ang tanong nila halos pasigaw na, "Sino ka ba?" Punong-puno ng paghamak at hindi paniniwala. Habang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa kanyang ama sa langit, ang nasa isip lang nila ay si Jose, ang karpintero, napakalaki ng hindi nila pagkakaunawaan. At dito, inilabas nila ang kanilang alas. Kami ay mga anak ni Abraham. Para sa kanila, yan na ang pinakamataas na karangalan. Pero sinagot sila ni Jesus ng diretsahan. Ang tunay na lahi ay nakikita sa gawa. At dahil ang gusto nila ay patayin siya, pinapatunayan lang nila na ang tunay nilang ama ay ang ama ng kasinungalingan. Sobrang bigat ng akusasyong iyon. At doon na sila sumabog sa galit. Mas dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Sino ka sa akala mo? Ito na yon, hinahamon nila si Jesus na sabihin ng diretsyo kung sino talaga siya. At iyon mismo ang kanyang gagawin. At ang kanyang sagot ay isa sa pinakamahalaga sa buong Biblia. Pakinggan ninyong mabuti. Katotohanan-katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Muli, ego eimi. Hindi niya sinabing ako ay naroon na. Ang sinasabi niya ay siya ang walang hanggang ako na. Siya ang Diyos na nasa labas ng konsepto ng panahon. Siya ang walang simula at walang hanggang pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Kaya, ang iiwan nating tanong ay ito, bilang mga tagapagturo at leader, ang liwanag ba na ating ipinapahayag ay sapat na ang ningning para tunay na magtaboy ng kadiliman sa ating kultura? Naway ang ating pagninilay sa Juan Kabanata 8 ay magbigay sa atin ng panibagong tapang na ipahayag ang walang hanggang liwanag na ito ng walang takot.